Mga senador masusing sinusuri umano ang Blue Ribbon Committee partial report kaugnay ng mga anomalya sa flood control project bago ito pirmahan. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Masusi umanong sinusuri ng mga senador ang Blue Ribbon Committee partial report kaugnay sa mga umunay anomalya sa flood control projects bago ito pagdesisyonan kung pipirmahan ba o hindi. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, hindi umano siya basta-basta magdidesisyon sa pagpirma sa committee report hanggat hindi niya ito masusing nasusuri. Aniya, kinakailangan na mabasa niya muna ang nilalaman ng nasabing report upang malaman kung satisfied ba siya o sang-ayon sa mga nilalaman nito at doon lamang ito lalagdaan. Dagdag pa ni Tulfo, kung sakaling may makita siyang mali at kulang sa report ay maaaring hindi siya pumirma rito. Hindi rin daw siya nagbibigay ng suhestyon para sa mga posibleng amyendahan sa report sapagkat hindi umano siya nakikialam sa trabaho ng ibang committee chairman. Kaugnay niyan, pakinggan natin ng mga naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Until such time na matapos kong basahin yung 400 pages na committee report, only then will I decide whether to sign or not to sign. It depends doon sa appreciation ko sa nilalaman sa committee report. Pag nakita ko na karapat-dapat ako mag-sign, then I will sign. Pag nakita ko na, wait a minute, mukhang hindi ata tama yung mga nandito, kulang, etc., then I will not sign. As simple as that. No, I never do that ever. Maski na sa mga ibang committee, hindi ko ako nagsusuggest ng mga wordings, hindi ko pinapakilaman. Parehong rason din ang naging sagot ni Senator Erwin Tulfo matapos din tanungin kung pipirma ba siya sa partial committee report. Ayon kay Senator Erwin, kung sakaling tama at hindi kulang ang nilalaman ng report, ay siguradong pipirmahan niya ito. Dagdag pa niya, may mga ilang kasamahan na rin umano siya sa mayorya na nagsabing pipirma sa partial committee report sa kondisyon na may kalakip na reservation at amendments. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pero sa amin, karamihan ng members ay magsasabi, sabi nila, magsasign daw sila. Pero may nakalagay down with reservations and amendments. I have to look at it. I mean, pipirma ako kung tama naman yung report. Kung kulang, kung hindi doon sa masunod sa gusto ko, I mean, ba't ako pipirma, di ba? Samantala, sinigurado naman ng Senator Robin Hood Padilla na hindi siya pipirma sa nasabing Blue Ribbon Committee partial report sapagkat mayroon umano silang counter report sa minorya. Ayon kay Padilla, bagamat may ilang kasamahan umano siya sa minority bloc na posibleng pumirma sa report, mananatili umano siyang solid na susuporta sa kanilang paninindigan sa minorya. Aniya, susundin lamang niya umano ang mga magiging mandato sa kanila ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pinabulaanan din ni Padilla ang umano'y lilipat na ilang miyembro ng minority bloc patungo sa hanay ng mayorya. Tiniyak ng senador na hindi siya kabilang dito. Pagpapaliwanag niya, bagamat magkakaibigan sila ng mga kapwa senador sa majority bloc, magkakaiba muna sila ng pananaw pagdating sa politika. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla. Alam naman ng lahat na minority ako. So siyempre, ang susuportahan ko yung minority report. Siyempre, kailangan solid kami sa minority, di ba? Kung ano yung desisyon ng aming minority floor leader, susunod kami. Well, meron naman kaming sa amin, may gusto mong pumirma, di pumirma ka. Pero ako, susunod ako kay Alan. Nandun si Larissa, nandun si Kiko, nandun si Bam. Politically, hiwalay kami. Paano naman kami nilipat doon? Wala kaming personal issues, pero magkaiba kami ng naratibo sa Samantala, Bombo Victor Bombojay, matatandaan na una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Fan Piluping Lacson na kumpiyansa siyang makakuha ng kinakailangan 11 pirma ng mga senador ang partial report upang opisyal na itong matalakay sa plenaryo. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.